Dalawa na po ang lumulutang na testigo laban kay Ray Boniel, ang provincial board member ng Bohol na tinuturong pumatay sa kanyang misis na si Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel. Pero hanggang po ngayon ay hindi pa rin nakikita ang bangkay ng pinaslang na mayor. Good morning, Attorney. Magandang umaga din. Attorney Gabby, balakid nga ba sa pagsasampa ng kaso yung nawawalang bangkay? Well, as a general rule, dapat sana ay nandyan palagi ang bangkay dahil ito ay magpapakita ng walang pag-aalinlangang fact of death. Siyempre, the best evidence of the death of a person ay ang bangkay nito. Tulad ng mga eksena sa mga sine, kahit na magkaroon ng conflagration, ng pagsabog, actually, pwedeng makatakas ang isang biktima, di ba? Right. Yung sa mga sine, yung kunwari na unconscious pa. Pwede namang, di ba, pwede sila ma-unconscious na pulot na ibang tao. So, hindi naman makatarungan kung makasuhan at makulong ang supposed perpetrator kung hindi naman pala talagang namatay na ang supposed biktima. However, hindi rin naman totoo na kung walang katawan o bangkay ay wala ng kaso. Otherwise, mawawala naman ng hustisya para sa biktima na naging biktima ng sobrang buktot na kaisipan ng nung gumawa. Na actually, may isipan nila na ma-dispose yung katawan in a way na talagang hindi mahahanap. So usually, nagkakagulo dahil ang isang basic rule is that you have to prove yung tinatawag na corpus delicti. In Latin, it means body of the crime. Pero hindi naman kasi literal na kailangan na nandyan mismo ang body ng biktima kasi yung corpus delicti sa krimen, halimbawa sa krimen ng murder, ito ay yung fact, ito ay isang prinsipyo na kailangan maipakita na una na merong namatay for sure at pangalawa na a certain person or yung akusado ang siyang gumawa nito. Okay. Paano mapapatunayan na namatay nga yung isang tao kung hindi pala nakikita yung bangkay? Ano? Yun yung syempre yung mga iniisip ng marami. Well, pwede naman kasing mag-resort to other evidence. Pwedeng physical, diba? Yung pag sinabi natin physical, baka nandun yung weapon, may fingerprints, diba? Yung amount of blood, etc., etc. O yung testimonial evidence na siyang kapanipaniwala at talagang walang duda na testimonya ng isang witness. So as in all other criminal cases, dapat ay beyond reasonable doubt pa rin ang level of evidence required. So kahit na sinabi pa natin na ang bangkay ay ang best evidence of the crime of murder, yung ibang ebidensya maaaring ma-admit to prove the same. Katulad nga ng testimonya ng isang witness, halimbawa, at yung ibang physical evidence na pwedeng gamitin. So hindi naman kailangan na although yun talaga ang best situation na nandun. Pero, hindi naman not all is lost kung wala. May issue rin ngayon na, syempre, dahil dun sa sinabi ng judge na kailangan o dapat palayain daw yung suspect na asawa. Well, oo nga, di ba? Maraming nagugulat. Pero sa ilalim po kasi ng batas, from the time na na-detain po kayo, dapat ay madala kayo to the nearest law enforcement office. At without delay, na dapat madala din kayo for inquest proceedings. Ito yung kung naaresto kayo ng walang warrant. Correct. Okay? At dapat ay masampahan kayo ng kaso, ito, nabanggit na natin, dati-dati pa, yung 12, 18, or 36 rule. Ibig sabihin, 12 hours kayo dapat makasuhan kung ang kaso punishable by a light penalty, which is arrest minor, yung mga kaso na hanggang 30 araw lang ang penalty. 18 hours kung ang penalty ay correctional, at kung ang penalty ay afflictive o capital penalty tulad ng kaso ng murder or homicide, dapat ay 36 hours. Otherwise, talagang kailangan yung akusado, unless meron na ngang warrant of arrest in the meantime, dapat siyang palayain. Pero yung sa mga ganitong kaso, yung mga pulis, magkakaroon ng kaso for tinatawag nating the crime of arbitrary detention. O yun, naku, malinaw. At maraming salamat po muli sa inyong Maraming salamat din. Pero medyo nakakalungkot talaga yung mga balitang ganito. Totoo naman, nakakalungkot. Thank you very much, Attorney Gabby. Maraming salamat din. At magbabalik pa rin po ang unang hirit. Diyan lamang po kayo.